Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito na XRM 125. Ang issue ng motor ni boss, pag nalobat na yung battery, namamatay na at palyado kung umandar. Sa pagto-troubleshoot ng ganyang issue, dapat hindi natin hinuhulaan. Dapat step by step o may guide tayo para matumbok natin yung eksaktong sira niyan. Paki-start mo nga boss. Tayo from Mabuko, Hermosa, Bataan. Ayan. Ayan o. Pag umaandar siya, ayan o, palyado o. O ngayon, ang gawin natin, pag ganyan ang issue, buksan natin dito sa kanyang compartment. Pakibuksan mo. Tapos susiyan mo uli yung motor. Sige, baba mo lang. Yan. Number 1 gagawin natin dyan mga padre, baklasin na muna natin yung kanyang positive. Once na pinadyak natin yan, kahit hindi nakasusi, dapat may output na voltage po na lalabas dito. Tanggalin muna natin. So ang ginawa lang natin, yung test light clip nasa negative, sundutin na muna natin, umilaw yung test light, goods yung test light. Once na pinapadyakan po yan, dapat yan iilaw to, yung positive terminal. Sige, pakitadyak, dapat iilaw. Okay, at sa pagkakataong yung mga padreng, hindi naglalabas ng output. So ibig sabihin, nalolobat yung kanyang battery. Itong XRM 125 ay battery operated. Once na hindi nagkakarga yung battery, automatic po yan, palyado. Ang gagawin lang natin dyan, punta tayo dun sa kanyang socket ng stator. So ito yung kinabit nila na regulator. So tanggalin na muna natin to para matest natin yung kanyang wiring connection. So yung test light clip natin nasa negative ng battery. Sundutin natin yung yellow wire, tapos papadyak natin kay boss. Pakipadyak. Ayun, umilaw. Okay, ibig sabihin good yung kanyang light coil. Isunod naman natin yung kanyang kulay. Ito, yung kulay orange ay pink. Sundutin natin yung pink. Dapat po yan ay iilaw din. Okay. Okay, at sa pagkakataong yung mga padreng, good yung light coil at good din naman yung kanyang charging. At isunod naman natin yung green wire. Buksan lang natin yung kanyang compartment at ilagay naman natin tong clip dito sa positive dahil yung hahanapin natin ay negative. So yung mga padreng, naka-positive yung ating tester. Lahat po ng iilaw ay negative dito sa body. So umilaw dito, umilaw. Lahat ng ilaw ay negative. Sa Honda po, lahat ng kulay berde ay negative. Sundutin lang natin yung kulay green na wire. Ayan, umilaw naman siya. So ibig sabihin, goods yung kanyang wiring connection. Ngayon, ang gawin natin, bakit kaya hindi naglalabas ng kuryente? So testing tayo ngayon ng ibang regulator. So yung mga padreng, linagyan natin siya ng regulator ng Barako 175. So take note, pag kulay green na ganyan ay battery operated yung kanyang CDI. Pag kulay black na ganito, primary type. So hindi siya accurate. So papakita ko sa inyo na ito ay battery operated. Dapat maglalabas dun sa red wire, naka-negative yung ating tester. Pag pinapadyakan po yan, dapat yan iilaw. Sige, pakipadyak mo. Dapat ilaw. Ayun o. Isa pa. O, isa pa. Okay na. So ibalik na natin dito. Testingin natin kung papalya pa yung motor ni boss. So yung mga padreng, nabalik na natin yung battery ni boss. Sinasabi ni boss, nakailang battery ka boss? 4. Naka-4 na daw siya ng battery. Panay nagpapalit. So kala niya battery lang yung issue.
Ang problema kasi nito, yung kanyang charging system. So ito na yung motor ni boss. Nagpalit na tayo ng regulator na pang Barako. Hindi nakakabit yung positive terminal. Kanina hindi natin mapandar. Try natin ngayon. Yan, hindi nakakabit. On natin yung susi. Yan. Tingnan natin kung palyado pa. Ayan o. Boss, okay na yung motor mo.